Haharangin daw ng kampo ni Apollo Kibuloy ang hiling na isuko ang KOJC founder sa Estados Unidos. Ano nga ba ang posibleng gawin ng korte sa Pilipinas sa kasong ito? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Handa raw ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, na hamunin ng anumang hakbang para i-extradite siya patungong Estados Unidos. Bagaman wala pa silang natatanggap na official information patungkol sa extradition request ng US, paninindigan nila na nanatili sa Philippine courts ang jurisdiction kay Kibuloy. Kailangan din daw munang harapin ni Kibuloy ang mga kasong nakasampa sa kanya dito sa Pilipinas bago pumayag ang bansa na ipadala siya sa Amerika. Pero ayon kay former Law Dean Ralph Sarmiento, may dalawang option ng Philippine courts ngayong under trial na si Kibuloy sa bansa, alinsunod sa Article 11 ng Philippine-US Extradition Treaty. Una, ang pagpostpone ng pagsuko sa kanya sa US habang hinaharap niya ang mga kasong nakasampa sa Pilipinas. Posible rin aniyang i-postpone ito hanggang matapos ni Kibuloy ang pag-serve ng kanyang sentence sa bansa bago siya ipadala sa US, sakaling mahatulan siyang guilty ng Philippine courts. But there's an option too. Temporary surrender. The Philippines may temporarily surrender him to the United States so that he can face trial there. And take note of the word temporarily. This means that even if he's convicted in the US, it doesn't automatically mean that he must first serve his sentence or his entire US sentence before being returned to the Philippines. Kinumpirma kahapon ng Department of Foreign Affairs na nagpadala na ng extradition request ang US government para kay Kibuloy. Endorsed na rin daw ito sa Department of Justice. Kabilang ang KOJC founder sa FBI's most wanted list dahil sa child sex trafficking. This was really going to happen. Mangyari talaga yan dahil if you remember, there was an exchange of information that was first, I think that was sometime early this year with then Secretary Remulla, or was it last year? And there were, you know, since this is a request coming from a friendly country in quotation marks, obviously they wanted to respect our laws and what the possibilities of having an extradition case be filed in the Philippines. Alinsunod sa extradition rules na inaprubahan ng Korte Suprema, magsisimula ang official extradition proceedings oras na ihain na ng DOJ ang petisyon sa isang extradition court. Pero ayon sa DOJ, korte na ang magdedesisyon kung aaprubahan ba ito o hindi. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.